Alam mo yung feeling na may sakit ka, tapos ipine-x-ray mo. Oo, yung naghihintay ka ng resulta. Correct. Tapos paglabas ng resulta, malinaw na itinuro ng doktor yung puting linya dun sa pelikula at sinabing, ayan, ayan ang problema. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Kahit pa masakit yung bali, at least malinaw. Oo nga eh, kasi binary siya, bali o hindi bali. Eksakto. May tiyak na problema, tapos may tiyak na solusyon. Nakakapanatag kasi ang mga bagay na nahahawakan, nakikita, at madaling ikategorya, lalo na kapag sanay tayong nag-aayos ng mga problema. Pero paano kung ang pasyente mo ay hindi isang tao, kundi isang buong community? Ayun, dyan na nagkakatalo. 'Di ba? Kapag humakbang ka na palabas ng klinika at pumasok ka sa mundo ng mga samahan, non-profits at lalong-lalo na sa mga simbahan o ministeryo, biglang nawawala yung x-ray machine na yun. Biglang malabo ang lahat. At ang malala dyan, madalas yung gamot o solusyon na ibinibigay natin, imbes na makatulong, parang mas nakakalala pa ng sitwasyon. O kaya naman walang nagiging epekto kahit gaano pa tayo ka-passionate. Bakit? Dahil akala natin, kilala natin sila, akala natin naiintindihan natin ang problema. At yan mismo ang ilusyon ng pamilyaridad. Isang mapanganib na ilusyon. Madalas tayong naliligaw dahil sa ating sariling mga haka-haka, yung mga blind spots na hindi natin alam na meron tayo. Kaya sa usapan natin ngayon, maging ikaw man na nakikinig ay naghahanda para sa isang mahalagang pulong ng inyong samahan, isang leader na gustong gumawa ng pagbabago, o simpleng isang taong nagtataka kung bakit ang mga grupong may mabubuting layunin ay madalas na sumasablay, hihimayin natin iyan. Magandang pag-usapan talaga to. Oo, at yung gabay natin ngayon para sa malalimang paghimay na ito ay isang napakagandang source material. Isang text na may pamagat na Contextual Analysis, Where Has God Placed Us? Paborito ko yung source na yan. 'Di ba? At ang buong sentro ng usapang ito ay yung malaking pagkakaiba ng simpleng pagiging pamilyar sa isang lugar kumpara sa unang tunay na pag-intindi rito. Kasi kung titingnan natin yung ugat kung bakit pumakalpak ang mga plano ng isang simbahan o community, hindi ito dahil kulang sila sa dedikasyon eh. Siksik sila sa passion. Siksik talaga. Ang totoong nagpapabagsak sa kanila ay yung maling pagbabasa sa sitwasyon. Alam mo, ang nakakabigani rito ay may malinom na sinasabi doon sa binabasa natin. May isang uri ng pagkabulag na nangyayari kapag ang isang grupo ay may hawak na matibay na mensahe. Wait, paanong pagkabulag? Iniisip kasi ng maraming leader na dahil alam natin ang ebanghelyo at hawak natin ang katotohanan, otomatikong kilala natin ang komunidad natin. Okay. Himayin natin ito. Isipin mo ito na parang yung daily commute mo. Ikaw, araw-araw kang nagmamaneho o sumasakay papunta sa trabaho, di ba? Oo, parehong ruta araw-araw. Parehong ruta, parehong kalsada, parehong mga kanto sa loob ng 5 taon. Kasi nga, kabisado mo na, nag-autopilot na ang utak mo. Alam mo yon, yung bigla ka na lang makakarating sa opisina na hindi mo namamalayan kung paano ka nakarating. Oo nga eh. Biology yan, kumbaga. Ang utak natin ay nakadesign para mag-filter out ng mga pamilyar na bagay para makatipid ng energy. Makes sense. Kung hindi mag-autopilot ang utak mo, mo-overwhelm ka sa dami ng impormasyon na kailangan mong i-process araw-araw. Yun nga, pero dahil nakatipid ka ng energy at naka-autopilot ka, hindi mo napansin na may itinayo na palang bagong gusali dun sa dating bakanting lote. O kaya yung paborito mong panaderya sa kanto, 6 na buwan na palang sarado. Mismo, pamilyar ka sa kalsada, makakapikit ka pa nga habang ini-imagine yung daan. Pero hindi mo na talaga nakikita o naiintindihan ang nagbabagong paligid mo. That's the trap. Ang pamilyaridad ang pinakamabilis na pampatay sa kuryosidad. At kapag danala mo ang mindset na iyan sa pamumuno ng isang komunidad, ang isang kanto ay hindi mo na nakikita bilang isang buhay at nagbabagong ecosystem.
Para naging static na lang siya sa paningin mo. Oo, kasi sa loob lamang ng ilang kalye, lalo na sa mga urbanized na lugar, maaari kang makita ng iba't ibang kultura, iba't ibang antas ng kahirapan o kayamanan, at iba't ibang antas ng pagiging bukas sa mensahe. Pero dahil pamilyar ka, isang kulay na lang ang nakikita mo. At dahil sa blind spot na ito na banggit sa source natin, yung concept ng imported models. Ay, naku, madalas mangyari yan. 'Di ba? Ito yung mga samahan na kukuha ng sikat na programa. Sabihin nating isang napaka-successful na youth ministry model mula sa isang mayamang suburb sa kabilang siyudad, tapos i-copy-paste nila sa sarili nilang barangay. Tapos magkakamot sila ng ulo kung bakit walang pumupunta. O kung bakit walang epekto. Tahimik na bumabagsak ang mga imported models na ito dahil ipinilit mo ang isang solusyon na sumagot sa problema ng ibang tao, sa ibang panahon, at sa ibang kultura. Gumagawa ang mga lider ng mga programa para sa mga taong gusto nilang nandoon yung pantasyang komunidad na nasa isip nila. Hindi para sa mga taong nandoon talaga. Correct. Hindi sila gumagawa ng programa para sa mga taong talagang nakatira ron na may mabibigat at kakaibang pinagdaraanan. Teka lang ha, dito ako medyo napapaisip at gusto kong mag-pushback ng konti. Kaya, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kapag pinag-uusapan natin itong pag-adjust ng strategy depende sa target audience o yung hindi paggamit ng iisang modelo para sa lahat. Parang uma-attend lang ako ng corporate marketing seminar, ha? Nakikita ko kung bakit mo naisip yan. 'Di ba? Kung iibahin natin ang approach natin base sa kung sino ang kaharap natin, hindi ba parang ibinababa natin o binabawasan natin yung bigat ng mismong mensahe para lang makabenta? Parang PR move na lang ito ng mga modernong managers. It definitely sounds like that on the surface eh. Pero kapag hinimay mo ang teologya sa likod nito, malayong malayo ito sa simpleng marketing pivot. Nililinaw sa binabasa natin na hindi ito invensyon ng corporate management. Dito papasok ang konsepto ng translation o pagsasalin. Pagsasalin, parang sa wika. Oo. Ang mensahe yung pinakakatotohanan ay hindi nagbabago. Pero ang pamamaraan, yung sakyan ng mensahe, ay obligadong isalin sa wika at kultura ng nakikinig. Kung hindi mo isasalin, hindi ka nagiging tapat sa mensahe. Ano ka lang? Nagiging tamad ka lang. Kaya hindi ibig sabihin na dinadilute o pinapalabnaw mo yung mensahe. Ipinapaniwanag mo lang siya sa frequency na masasagap ng radyo nila. Eksakto. Sa source natin, may ginamit na napakagandang halimbawa, yung mismong incarnation o ang pagkakatawang tao. Sinasabi na iyon daw ang pinaka-ultimate na contextual theology. Yes, and if you think about how radical that is, hindi nagligtas ang Diyos mula sa malayo. Hindi siya nagpadala ng memo mula sa langit na puno ng mga abstraktong filosofiya. Totoo! Pumasok si Kristo sa mismong dumi, alikabok at kasaysayan ng tao. Pumasok siya sa isang partikular na kultura sa Middle East, sa ilalim ng pamumuno ng mga Romano. At paano siya nangaral? Nagsalita siya tungkol sa mga magsasaka na naghahasik ng bini. Mga mangingisda bin. Oo, tungkol sa pag-aalaga ng tupa, tungkol sa mga nawawalang baryo at mga ubasan. Bakit? Kasi iyon yung nasa paligid nila eh. Kung nangaral siya tungkol sa quantum physics or sa mga konseptong hindi nila nakikita araw-araw, wala makakaintindi sa kanya. Ginawa niyang tulay yung araw-araw nilang buhay para maitawid yung walang hanggang katotohanan. Ang ganda ng pagkakasabi mo dyan. At iyan din pala ang eksaktong ginawa ng mga sumunod sa kanya. Makikita natin kay Apostol Pablo, grabe yung pag-code switch niya, depende sa kung sino ang kausap niya, ba? That's the perfect term for it. Code switching with a purpose. Nung nasa Athens si Pablo, humarap siya sa mga pilosopo at intellectual. Hindi niya binuklat ang lumang tipan doon. Hindi siya nag-quote ng Leviticus. Hindi talaga. Ang ginawa niya, kumutasyon siya mula sa mga sarili nilang Griegong makata para makuha ang atensyon nila. Pero kapag pumapasok siya sa mga sinagoga kasama ng mga kapwa niyang Hudiyo, doon siya bumabatak mula sa Torah at mga propeta. Isang tao, isang core message, pero magkaibang magkaiba ang balot.
Yun nga, at yun ang sumasagot sa tanong mo kanina kung compromise ba ito. Ang pag-adjust pala sa konteksto ay hindi pag-surrender ng kultura mo. Hindi ito manipulasyon para makahatak ng numbers. Oo nga, isa pala itong patuloy na disiplina ng pagtatanong, saan ba talaga tayo itinanim ng Diyos at ano ang wika ng mga taong nakapaligid sa atin? It requires deep humility. It requires you to stop saying, I have the answer, just listen to me, and start asking, what is the specific pain of this specific place? Ayan, dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan. Kasi okay, naitag na natin na kailangang iangkop ang pamamaraan. Ang susunod na malaking tanong, sino ba itong komunidad na aangkupan natin? Sino ba yung dapat nating abutin? Mahirap sagutin yan minsan. Lalo na't lumalabas sa source material natin ang isang medyo masakit na katotohanan. Madalas, pinagkakamalan nating missional insight ang sarili nating comfort. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, it is a bitter pill to swallow. Mas gusto nating maglingkod sa mga taong kamukha natin, kaedad natin, at katulad natin ng pamumuhay. Dahil madali yon. Hindi natin kailangan magbago. May isang case study doon sa nabasa natin na sobrang tumatak sa akin. May isang simbahan na nakatayo malapit sa isang malaking community ng mga migrant workers, yung mga manggagawang dayo, na umalis sa sarili nilang mga bayan para magtrabaho doon. Nung una, ano ang ginawa ng simbahan? Gumawa ng programang pamilyar sa kanila. Oo, sinubukan nilang gumawa ng mga programa na nakatarget sa mga middle-class families. Mga taong katulad nilang mga leader, pareho ng oras ng trabaho, kumbaga 9 to 5, pareho ng wika, pareho ng inaasahan sa isang weekend service. And what was the result? Crickets. Walang pumunta. Walang epekto. Nabigo yung malalaking plano nila. Kasi nga, nag-focus sila sa sarili nilang comfort zone. Pero nang tuluyan na nilang isinantabi yung mga haka-haka nila, nung tiningnan nila kung sino talaga yung dumadaan sa harap ng gusali nila araw-araw, nakita nila yung mga migrant workers. Sila yung mga taong hindi nila pinapansin dati. At ang nakakagulat, nung sinimulan nilang kausapin ng mga manggagawang ito, sila pala ang pinakabukas makipag-usap. Sila yung may malakas na connection sa isa't isa dahil pare-pareho silang malayo sa pamilya, pero sila rin yung pinakawalang nag-aalaga. Ito yung tinatawag ng teksto na personal na kagustuhan laban sa ebidensya. Gusto ng samahan na pumunta doon sa mga taong komportable silang kasama, pero ang ebidensya sa paligid nila ay sumisigaw na ang tunay na pangangailangan ay nasa mga manggagawang ito. Oo, nandyan lang sa tabi nila. Di mo na kaya niyang bumiyahe sa kabilang panig ng mundo para maghanap ng taong tutulungan. Minsan, ang pinakamalaking pagkakataon ay nasa kabilang kalsada lamang, naghihintay ng masasakay papunta sa trabaho. At kung papakiusapan kita ngayon na nakikinig ikaw, kung papakiusapan kitang i-drawing ang mapa ng barangay nyo, sigurado ako madadrawing mo ng perfecto yung mga kalsada, alam mo kung saan yung palengke, saan yung sakayan ng tricycle. Pamilyar na pamilyar. Pamilyar pero kung tatanungin kita, saan nakatira yung mga single mothers na magbubuhat ng mabibigat na pasanin araw-araw ng mag-isa? Sino yung mga manggagawa na umaalis ng bahay ng 4:00 ng madaling araw at umuuwi ng 10:00 ng gabi kaya imposibleng maka-attend sa mga Sunday morning activities nyo? Ang lalim niyan. Nasaan yung mga kabataan na buong araw naka-online? Libo ang followers, pero sa totoong buhay ay walang kasabay kumain at sobrang nag-iisa. May idodrawing mo ba sila sa mapa mo? Ang tindi ng thought experiment na yan. Kasi the moment you start looking for them, you realize they were there the whole time. Ang mga pintong ito ay dati pa palang bukas, naghihintay lang ng may kakatot. Oo, hindi lang natin nakikita. Hindi talaga dahil masyado tayong nakatutok sa pinto na gusto nating buksan kahit nakakandado na iyon. So the panic sets in. Para sa mga nakikinig na na-realize na, hala baka wala talaga akong alam sa community ko.
Ano ang gagawin nila sa Lunes ng umaga? Kasi hindi naman pwedeng uupo ka lang sa kwarto at iisipin mo ng mas malalim yung problema. Ano ang mga practical na hakbang na itinuturo ng source natin mula obserbasyon patungo sa totoong aksyon? Exactly. Sitting in a room thinking harder won't fix it. Inilalatag sa teksto ang pagbuo ng context profile. Hindi ito komplikadong corporate document, papel lang ito kung saan isusulat mo ng tapat sino ang nandito, sino ang mga nawawala. Anong kultura ang umiira? Tama. Ano ang mga institusyon tulad ng eskwelahan o lokal na gobyerno ang pinagkakatiwalaan nila? At ang pinakamahalaga, ano ang mga nakikitang sugat o sakit sa komunidad at ano ang kanilang mga hindi masabing pag-asa? At may isa pa silang inirekomenda na tinawag na assumption audit. Gustong-gusto ko to. Uupo kayo ng team mo at tatanungin nyo, ano ba yung mga bagay na akala nating alam natin tungkol sa mga kabataan dito? Ano yung akala natin ang kailangan ng mga pamilya dito? Tapos itatry niyong patunayan kung totoo ba yung mga assumptions na yun. O baka gawa-gawa lang ng biases nyo, 'di ba? Parang talagang binasag mo yung salamin. At para mabasag mo ng tanuyan ang salamin na iyon, may isa pang napaka-practical na gawain. Ang paggawa ng 30-day field journal. Araw-araw, sa loob ng isang buwan, hahamunin mo ang sarili mo na magtala ng isang bagong bagay na naobserbahan mo sa paligid. Isang observation per day. Oo, isang usapan na narinig mo nang nagkakape ka sa kanto, isang pangangailangan na bigla mong napansin dahil binagalan mo ang paglalakad mo. Imagine doing this, halimbawa, sa araw na pang-5 ng journaling mo, napansin mo na yung lokal na kapehan sa kanto nyo ay laging walang tao sa umaga. Pero pagpakak ng 9:00 ng gabi, punong-puno ng mga college students na mukhang stress na stress sa thesis nila. Oh, tapos anong realization dyan? Bigla mong marirealize, kaya pala walang pumupunta sa youth group natin tuwing Sabado ng umaga kasi puyat sila sa pag-aaral gabi-gabi. Isang simpleng obserbasyon pero binabago niya yung buong strategy mo. That is the power of turning observation into action. At para hindi manatiling notes lang yan sa journal, gumagamit ang source natin ng ideya mula sa GTD system or Getting Things Done. Pinipilit tayo nitong gawing konkreto ang mga plano sa pamamagitan ng pagtukoy sa next physical action. Okay, ipaliwanag natin ito kasi minsan nakaka-paralyze yung idea na tulungan ng komunidad. Kapag isinulat mo sa to-do list mo, pag-aralan ang demografiko ng barangay, ang bigat basahin, di ba? Wala kang ideya kung paano umpisahan. Kaya ipagpapaliban mo na lang hanggang bukas. Ayun, pero kapag pinalitan mo yan ng next physical action, parang maglakad sa paligid ng phase 2 ng 45 minuto bukas ng 5:00 ng hapon. O kaya, i-text si Kapitan para magtanong kung pwede siyang makausap sa Martes. Executable siya. Napakalaking kaibahan nun. You break down the overwhelming mission into small physical steps. Ngunit dito tayo babalik sa puso ng usapan. Lahat ng paggalap ng impormasyong ito, ang paglalakad sa kalsada, ang paglilista ng mga pangangailangan sa isang secular na organisasyon, ang tawag dyan ay data gathering for strategic planning. Oo, tunog research talaga. Pero sa konteksto ng isang simbahan o ministeryo, ang lahat ng ito ay dapat humantong sa isang mas malalim na pananalangin. Pero teka, gusto ko ulit ibalik yung tanong na posibleng iniisip ng nakikinig sa atin ngayon. Kapag kumukuha tayo ng demographics, tinitingnan yung statistics kung ilan ang walang trabaho, ilan ang single parents, wait lang, hindi ba nagiging malamig at masyadong academic ang approach natin sa pagtulong? Nagbubukas ito ng isang mahalagang katanungan. 'Di ba? Parang nagiging numero na lang sa spreadsheet yung mga kapitbahay natin. Nasaan yung pagmamahal doon? It's a valid fear, but it's actually the complete opposite. Sinasagot ito ng teksto sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang datos ay hindi kinokolekta para maging cold statistics. Ang pag-alam sa mga detaling ito ay isang form ng stewardship, pagiging mabuting katiwala ng impormasyon. Paanong nangyaring stewardship? Ang pangkalahatang habag, yung tipong naaawa ako sa mga mahirap, ay madaling sabihin pero malabong gawin. Pero ang tinatawag nilang informed compassion, habag na may alam, ay mas malalim.
paano mo tunay na mamahalin ang kapwa mo kung hindi mo alam kung ano ang nagpapabigat sa gabi nila? Makes sense. Kaya hindi ito tungkol sa pagtrato sa kanila bilang numero. Ito ay pagtrato sa kanila bilang buong tao na may tiyak na karanasan. Kaya kapag nananalangin ka, hindi ka na lang basta nagsasabi ng, Lord, pagpalain niyo po ang buong barangay at padamiin niyo po kami. Masyadong generic. Precisely. Ang kaalaman na nakuha mo mula sa pagmamasid ay nagbabago sa kung paano ka manalangin. Natututo ang samahan na magdasal para sa paghilom ng mga pamilyang nawasak ng adiksyon sa ikalawang kanto. Napaka-specific. Ipinagdarasal nila ang tiyak na pag-asa para sa 3 manggagawa na nakita nilang natanggal sa pabrika noong nakaraang buwan. Your prayer becomes deeply rooted in the gritty reality of your neighborhood. Yan ang napakalaking puwang na nililikha ng tunay na pag-intindi na hindi kayang gawin ng simpleng pamilyaridad lang. At habang tinitignan natin ang lahat ng ito para sa iyo na sumama sa usapan nating ito, kung ibubuod natin ang susi sa anumang epektibong pagtulong o pagbabago sa community, maging sa simbahan, kumpanya o volunteer group mo, ay ang tapang na tanggalin ang ating mga paboritong haka-haka. Oo, yun talaga ang pinaka-core. Kailangan nating matutong makinig ng mabuti bago tayo mag-assume. Kailangan nating magmasid ng malalim bago magpatupad ng anumang malaking plano. The world changes faster than our strategies. Ang babalanan ng mga binasa natin ay malinaw. Ang pagpupumilit na gawin ng nakasanayan dahil lang doon tayo komportable, habang hindi natin pinapansin ang nagbabagong konteksto sa labas ng ating mga pinto, ay ang pinakamabilis na daan patungo sa pagiging irrelevante. Grabe yung irrelevante. Totoo yan. A good intention built on a false assumption is still a failed mission. Kailangan mong bitaman yung comfort zone mo at alamin kung nasaan ba talaga kayo itinanim. Ngayon, bago tayo maghiwalay, may isang katanungan na nahagip ko doon sa discussion guide ng source material natin. Hindi na natin ito hihimain dito pero gusto kong baunin mo ito. Maganda itong iiwan sa kanila. Pag-isipan mo ito bago ka matulog o habang nagmamaneho ka bukas. Paano kung ang pinakamalaking hadlang sa tagumpay ng misyon nyo ay hindi ang resistensya ng mga tao sa paligid mo, kundi ang labis mong kumpiyansa na kilalang kilala mo na sila? At the ultimate stress test of that understanding is this question. Kung biglang maglaho ang samahan mo, ang grupo mo o ang simbahan mo bukas na bukas din, sino sa komunidad nyo ang unang makakapansin? At ano ang ibig sabihin ng sagot na yon para sa totoong epekto nyo sa kanila ngayon? Nakakayanin, di ba? Balik tayo sa umpisa. Walang X-ray machine para sa komunidad natin. Walang makina na magsasabing ito ang problema at ito ang solusyon. Kailangan nating kusang pumasok sa malabong sitwasyon, iwaksi ang ating mga akala at totoong makipagkapwa sa mga taong nasa harapan natin. Hanggang sa muli nating usapan. Paalam.